Pogi, no? Ito ang BSA, Gold Star 650. Kung di kayo familiar sa brand, okay lang. Pero alam nyo ba, ang BSA, ang isa sa pinakamatandang brand ng motorcycle globally. In fact, mas matanda pa siya kay JPE. Ha? I lived during the time of the dinosaurs. Mali kayo eh. Ako ang nagbigay ng pamansanas kay Eva. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! So since hindi tayo familiar dun sa brand na yun, konting history lesson muna. Ang BSA ay nagumpisa na isang small arms manufacturer. Birmingham Small Arms ang ibig sabihin ng BSA. No? Nag-start siya noong 1861. And then officially, naging motorcycle brand siya noong 1903. And dun siya nagumpisang gumawa ng motorcycles. Noong 1950s, sobra siyang popular globally na 1 out of 4 motorcycles sa buong mundo ay BSA. Fortunately, noong 1970s, noong early 70s, kailangan magsara. And recently, na-revive yung brand noong 2016 ng Classic Legends. Subsidiary siya ng Mahindra Group. I'm sure familiar tayo. Yung Mahindra Group, it's a manufacturing giant. And then, noong 2021, globally, nilaunch nila itong Gold Star 650. Itong Gold Star 650 na siguro yung isa sa mga pinaka-classic offering sa local market today. Meron siyang 652cc single-cylinder engine na liquid cooled, mind you. Gusto ko yung pagka-position ng radiator niya na naipasok siya sa frame, hindi siya nakalabas sa magkabilang side. So, swabe lang yung pagka-position ng radiator niya. Niretain nila siya na liquid na single cylinder para ma-retain niya yung classic character ng bike. Kasi sa ngayon, may mga classic bikes na tayo na twin, parallel twin. No? So, si BSA, they chose to keep single. No? So, 650cc siya. And syempre, pag big single, ang una kaagad papasok sa isip natin, kamusta yung vibration? Ako ginamit ko siya sa city and sa tollway. Alam mo, very reasonable yung vibration niya. Hindi siya uncomfortable. Meron lang siyang sweet spot pag nasa city riding. Ako personally, mas gusto ko siya i-maintain around 2,000 RPM. So, swabe siya. Ang bait niya gamitin sa city. And sa tollway, ang sarap niya gamitin. Napansin ko ang sweet spot niya between 3,000 to 4,000 RPM. Siyang problema, mag-maintain ka ng 100 kph all day. Yun lang, pag siguro more than an hour ka nagra-ride na at 100 kph to 80 kph, after a while, pag nag-rest ka after an hour of riding, may konting ramdam ka ng tingling sa kamay mo. Of course, that's expected kasi it's a big single. Pero very tolerable siya. Hindi siya yung kagaya ng mga na-experience natin before sa mga big single na parang grounded yung handlebar. Ang sakit pag mag-maintain ka na 100. Dahil dun sa 18-inch front and 17-inch rear tire configuration niya, ang dali nito mag-change ng direction. Halos effortless talaga. Tumingin ka lang kung saan gusto pumunta, susunod yung bike. Now, sa city riding naman, yung hindi siya mainit yung pakiramdam sa leg. Mararamdaman mo lang siya kung super traffic talaga at umandar na yung auxiliary fan. Pero tolerable. Wala akong issue about it. Hindi siya uncomfortable. Nakaliw itong USB port niya na nandito sa handlebar. Meron siyang USB port, meron din siya ng Type-C. Hindi ko lang
sure kung okay siya gamitin pag umuulan. Well, pag ganitong slow-moving traffic, tapos mainit pa, ang concern sa mga ganitong higher displacement is yung overheating. Pero itong Gold Star, buti na lang, liquid cooled. So, bawas na sa iisipin mo sa mga ganitong riding condition. Super nimble siya gamitin. Pagdududahan mo na 213 kilograms siya, kasama yung gas tsaka oil. Sa highway naman or sa expressway, since naked siya, ramdam mo talaga yung hangin. Stable yung bike, talagang planted siya sa kalye. Ikaw lang yung natutulak-tulak ng hangin. Meron siya ilang practical features, gaya ng it comes with yung USB port na may Type-C na rin, and also meron siyang 12-volt socket din dito sa baba ng seat. So para sigurado ma-plug in mo yung mga gadgets mo. Speaking of gadgets, itong instrument panel niya, very classic. Dalawang analog tachometer and analog speedometer. May mga iba ring mga indicator, pero medyo maliit siya for me, especially pag running speed. Pag stationary, kita naman, pero pag while you're running, medyo mahirap makita yung... So hanggang siguro, for me, kinabisado ko na lang yung angle ng needle kung nasaan siya to know na, okay, nasa ganitong speed na ako, nasa ganitong RPM ako. Now, syempre, unlike any other bike, no, ang pinaka-selling point niya is the styling. Itong BSA, classic as they come, ano, mararamdaman mo talaga, makikita mo siya na it's an authentic classic bike. Same for some, for example, itong front fender, it's plastic, pati yung rear fender. Siguro yung mga purist mas prefer yung steel, yung mga fender. May practical purpose siya kasi pag steel, ayaw dikitan ng RFID para sa tollway. So pag plastic, pwede mo siyang kabitan. Although itong unit na gamit natin ngayon, dito na nakadikit yung RFID sa may tachometer. Pero still, wala naman ako nakikitang problem. Siguro, at least, nakapagpababa siya ng weight. Now, this is also plastic. Itong cover sa side. Pero everything else is steel, lalo na itong tank. Meron siyang cute na mga details with the logo ng BSA sa grip, sa fuel tank cover. Meron din dito sa side. Now, ang mako-comment ko lang, parang masyadong maliit for me yung signal light sa front tsaka sa likod. And also, yung tail light niya, parang hindi nag-jive dun sa overall classic look kasi medyo angular yung tail light niya. Pero, hindi naman siya issue actually. It's still functional. Kahit maliit siya, kita naman siya. Now, sa sobrang bait niya gamitin, it's easy to forget na you're riding a 650cc motorcycle. Pwede mo siyang gamitin ng chill, pwede mo siyang i-ride ng chill, maintain mo siya at 2,000 RPM, open the throttle a little bit, patasin mo siya from 3 to 4,000 RPM, mararamdaman mo talaga yung 55 Newton meters niya. Gusto ko na wide, yung gearing niya is a bit tall, parang hindi mo kailangan mag-shift parati ng gear. You can ride in second or third gear sa city all day. Hindi ka kailangan mag-shift. And yung first gear niya, hindi masyadong torquey. So, hindi siya makajot even in slow-moving traffic sa city. Again, yung clutch niya, hindi sobrang lambot, hindi naman din sobrang tigas. So, tama lang. And gusto ko yung engagement ng smooth siya and progressive. Now, ang tanong, how much po? Itong particular model na gamit natin, itong colorway na to, itong Dawn Silver, tawag nila, as you can see. Silver siya sa ibabaw ng tank na meron siyang racing stripes hanggang dito sa rear fender, yung exposed na rear fender. And then chrome dito sa side ng tank. Ang tag price nito is 536,000. The BSA Gold Star is priced that way because it caters to a specific segment of the market. Yung gusto na exclusivity and yung mga old soul na kaya maka-appreciate nung styling ng motorcycle. Para dun mga toong old soul na mahilig sa classic bikes, it's a work of art.